Meron ba? Isang pinagpalang umaga po sa buhay ng bawat isa. Salamat po sa Panginoon sa patuloy na pag-iingat po sa bawat isa, sa buhay ng bawat isa. Purihin po ang Diyos. Ang Diyos po natin ay mabuti at ang Diyos po natin ay palaging gumagawa sa ating mga buhay. Ngayong umaga pong ito ay bago po tayo mag-aral ng kanyang mga salita, patuloy muna po nating purihin ang Diyos at patuloy muna po natin siyang awitan. Sige po, mawit po tayo. Marapat nating dakilain ng Diyos. Hallelujah. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, mag-asa na. Isa pa po, marapat nating dakilain, marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat ng tuod, lahat ng tuod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Hallelujah. Panginoon ng lahat. Minsan pa po, marapat nating dakilain, marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahangangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon ng lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri, tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus. Panginoon, minsan pa po, lahat ng tuhod, lahat ng tuhod sa Kanya ay sasamba, lahat ng labi magsasambit ng papuri,
mabuting pangalan niya ang itataas, Panginoong Hesus. Panginoon ng lahat, Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, Panginoon ng isang pa, Panginoong Hesus, Panginoong Hesus, Panginoon ng lahat. Oh, praise you, Jesus. Hallelujah. O purihin kayo, Panginoon. Marapat kayong dapat dakilain, Panginoon. Hallelujah. Kayo ang aming hari. Kayo ang aming tagapagligtas, walang iba. O hallelujah. Sa oras po na ito, tuloy po kaming lumalapit. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Kayo po yung patuloy na makakilos sa buhay ng bawat isa. So umagang ito, Panginoon, pag-aaral namin ng iyong mga salita, nawa, kayo po yung sumama sa amin. Maraming salamat po sa inyo. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagdakila at pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon at salamat po sa Panginoon. Muli ay pinagkalooban po tayo ng Panginoon na muli ay makapaghayag po ng salita ng Diyos. At nandito nga po pala kami sa Doropate, Taiwan, dito po sa Doropate, Liuing. Salamat po sa Panginoon at isang mabuting bagay na tayo po ay mag-aral ng kanyang mga salita. Sige po, tayo po yung mag-aral. Kung meron po tayo mga dalang Biblia, samahan niyo po akong magbukas sa Lucas chapter 23 verse 34. Lucas chapter 23 sa verse 34. Sabay-sabay po nating basahin sa verse 34. Sabi po dito, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nagpalabunutan ang mga sundalo para paghati-hatian ang mga damit ni Jesus. At kung mapapansin nyo po, ito po yung pitong huling sinalita ng Panginoon nung siya po ay nakabayubay sa krus. At dito makikita po natin yung pag-aaralan po natin yung unang sinabi ng Panginoon nung siya ay nakapakos sa krus. Sabi po diyan, sinabi ni Jesus, Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Makikita natin dito yung pagpapatawad ng Panginoon. Forgiveness. Amen po ba? Tatandaan po natin yung pagpapatawad, hindi po yun kagaya ng sa tao na merong hinihinging kapalit. May kondisyon kapag ka nagpatawad tayo. Amen po ba? Dito makikita natin yung forgiveness, yung pagpapatawad, walang kinalaman to sa emosyon. Amen po ba? Kundi ito ay gawa ng kalooban. Amen? It's a commitment by the will of God. Amen po ba? Walang hinihinging kapalit to. Amen po ba? At dito makikita natin yung totoong pagpapatawad. Amen. At dito kung makikita po natin yung text ng ating pag-aaralan, ito po yung time na ang Panginoon ay nakapakos sa krus. Amen. At dito meron pong makikita tayo ng mga ilang bagay na ginawa ng Panginoon sa atin. At kung mapapansin nyo, bago dumating ang Panginoon sa ganitong sitwasyon, marami pong nakakaalam kung ano yung dinanas ng Panginoon. Kung anong sakit, kung anong hirap. Amen po ba? Siguro wala nang higit pa doon sa naranasan ng Panginoon. Amen po ba? Pero dito may makikita tayo na isang sitwasyon sa kabila na ang Panginoon ay nakapakos sa krus, pinili pa rin niyang sabihin sa Ama, Ama, patawarin niya sila. Amen po ba? Amen. Dito may ilang bagay po tayong makikita dito na talagang ang Panginoon po ay talagang yung pag-ibig niya po sa atin. Biriin niyo, makikita niyo, ang Panginoon ay Diyos. Pero ano nakita po natin dito?
ibinilang siyang makasalanan. Gaano po napakasakit sa ating Diyos yan pagka ganon. Amin po ba? Na ikaw ay walang kasalanan, ibibilang ka na meron kang kasalanan. Amen. Pero makikita natin dito yung kabutihan ng Panginoon. Ano sabi niya? Pinili pa rin niyang sabihin sa Ama, patawarin mo sila. Dito po ay makikita po natin una ay yung sinabi ng Panginoon, Ama. Amen po ba? At meron pong ininano sa akin ng Panginoon, nung sinabi ng Panginoon ito, alam nyo, sa kabila ng kanyang kahirapan, sa kabila ng kanyang mga dinanas, ang una pong yung inaddress dito yung Ama. Amen po ba? Kasi meron tayong makikita na talagang yung relasyon nila, yung ugnayan nila, yung pagkakaisa nila. Amen po ba? Tingnan nyo po sa unang Pedro chapter 1 verse 20. Babasahin ko po. Sabi po dito, bago pa likhain ang mundo, pinili na ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. At ipinahayag siya ng Diyos nitong mga huling araw, alang-alang sa inyo. Dito may gusto po kong sabihin sa inyo, at nung ina-address niya ang Diyos, Ama, at dito ang makikita natin yung talagang relasyon nila, yung pagkakaisa nila. Makikita niyo dito, sabi po, pinili ng Diyos si Kristo para maging tagapagligtas natin. Alam nyo, kung meron tayong makikita na dito sa mundong ito, yung pinaka mabuting paglilingkod, wala na yung kundi ang Panginoon. Ginawa ng Panginoon yung pinaka mabuting paglilingkod sa mga tao. Amen po ba? O, sino na po ba dito nakaranas ng mga iba't ibang sitwasyon, pinagdadaanan? Alam nyo, isang bagay lang sinabi ng Panginoon, yung mga nagdilingkod, alam nyo, pagka tayo nagdilingkod sa Panginoon, walang special treatment ang binibigay ang Diyos sa atin. Amen. Hindi tayo nagdilingkod ng lubusan sa Panginoon na meron tayong hinihinging kapalit. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon, ginawa niya yung pinakamabuting paglilingkod sa mga tao. Pero hindi siya humingi ng kapalit. Amen po ba? Natatandaan niyo po ba noong Panginoon ay nanalangin sa Gethsemane? Nagkaroon siya ng bagabag sa kanyang puso. Amen. Pero anong sinabi niya sa Ama? Ama, yung kalooban niyo po yung mangyari. Amen po ba? Amen. Kung meron tayong makikita sa paglilingkod natin, hindi yung mga bagay na kapalit kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, kundi yung sasabihin natin sa mga oras na ito kapag dumadaan ka sa mga mahirap na sitwasyon, mahirap na pinagdadaanan, unang sasambitin mo, Ama, yung kalooban mo yung masunod sa aking buhay. Amen po ba? Amen. Sabi po dito sa Pilipos chapter 2, Pilipos chapter 2, sa verse 6, babasahin ko po hanggang 8. Kahit nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siya tulad natin, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. Titingnan niyo po yung talagang paglilingkod ng Panginoon. Amen? Amen po ba? Dumaan siya sa pinakamabuting paglilingkod. Amen? Pero anong naging dulot na yon? Kamatayan para sa atin. Amen po ba? Kung ulitin, kahit nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Alam niyo, sa totoo lang, nung ang Panginoon ay nakapako sa krus, pwede na niyang baguhin ang sitwasyon eh. Amen po ba? Kaya niyang baguhin ang sitwasyon. Bakit? Diyos siya eh. Amen po ba? Pero pinili niyang magpakumbaba. Amen. Sa atin, minsan,
Kapag may nararanasan tayo, may pinagdadaanan tayo, ang panalangin natin, baguhin yun, ibahin yung sitwasyon. Amen po ba? Amen. Siguro kung mayroong mas mabuting paraan, kapag tayo dumadaan sa mga mahihirap, hindi natin alam, may mga pinagdadaanan tayo, sabihin natin sa Ama, i-address agad natin, kalooban niyo po, Panginoon, ang mangyari. Amen po ba? Amen. Kasi ang Panginoon natin, nung naririto po siya, ano po yung ginawa niya? Nagpakumbaba siya para masunod yung kalooban ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, ginawa na ng Panginoon kung gusto niya baguhin yung sitwasyon na yun. Pero hindi. Mas pinili pa rin ng Panginoon. Kaya sabi niya, Ama. Amin po ba? Amen. O sino po ba ngayon ang mga nahihirapan? Amen. Dumadaan sa mga pagsubok. Dumadaan sa mga sitwasyon na ikay nahihirapan. Isa lang ang dalangin natin sa Ama, kundi magawa natin yung kalooban niya para sa ating mga buhay. Amen po ba? Amen. Kaya nga, isang mabuting bagay na tayo ay palaging lumapit sa ating Diyos. Hindi sa paraang minsan na may ibibigay sa atin ng Panginoon kapag gumagawa tayo ng mabuti sa Kanya. Hindi. Kundi lagi nating lagay sa ating isipan kapag tayo naglilingkod sa Panginoon, meron tayong ginagawa sa Panginoon. Kalooban ng Panginoon yung mangyari sa ating mga buhay. Amen po ba? Bakit? Sapagkat yung ginawa ng Panginoon, yun ang isang bagay na dapat nating tularan. Amen. Parang minsan, hindi magiging matagumpay yung gagawin mo sa Panginoon kapag may dumadating ka minsan sa hindi maganda. Pero mga kapatid, ang dulo nun, yun na yung pinakamabuti para sa atin. Amen po ba? At dito, meron pa tayong makikita nung sinabi ng Panginoon, Ama, patawarin niyo sila. Ano makikita natin doon? Ang Panginoon ang namamagitan sa Ama para tayo ay patawarin. Amen. Hindi magmumula yung pagpapatawad ng Ama kung walang mamamagitan sa Ama. Amen po ba? Ganyan kabuti ang Panginoon natin. Ano sabi sa unang Juan chapter 2 verse 1? Unang Juan chapter 2 verse 1, basahin ko po. Mga anak, isinusulat ko sa inyo ang mga bagay na ito upang hindi kayo magkasala. Ngunit may magkasala man, may tagapamagitan sa Ama, siya ay si Jesucristo ang matuwid. Ano po sabi diyan? May tagapamagitan sa Ama. Sa mga oras na ito, ganun yung ginagawa ng Panginoon sa Ama. Sabi ng Panginoong Jesus, sa kabila ng pagkakasala ng tao, ano sabi ng Panginoon sa Ama? Ama, patawarin mo sila. Ano ginagawa ng Panginoon? Siya yung namamagitan sa Ama para yung pagpapatawad ng Ama ay dumating sa atin. Amen po ba? Minsan may mga maling hindi na kailangan ng anak. Kailangan doon na tayo dumiretso sa Ama. No. Ano sabi ng Panginoon sa John chapter 14 verse 6? Ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ibinigay ng Diyos Ama ang authority sa Panginoon nung narito siya sa lupa. Amen po ba? Na sa pamamagitan ng anak ay makaparoon tayo sa Ama. Maliban na wala tayong relasyon sa anak, yung kapatawaran ng Diyos ay hindi mapapasa atin. Amen po ba? Gaano kabuti ang Panginoon natin? Siya yung namamagitan sa Ama. Amen po ba? Kaya nga alam nyo, nung ang Panginoon ay nabuhay, bakit hindi niya pinakitaan yung mga taong gumawa sa kanya ng masama? Hindi niya pinakitaan yung mga sundalo talagang nagpapahirap sa kanya. O eto, nabuhay ako. Hindi ano ginawa ng Panginoon? Hinayaan ng Panginoon. Bakit? Napakahalaga ng pananampalataya natin sa anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kasi ibinigay ng Panginoon yung pinakamabuti para sa atin. Amen. Ano sabi ng sa Roma chapter 3 verse 10? Walang matuwid kahit isa.
Lahat tayo tinuturing ng Diyos na makasalanan. Amen. O tingnan mo nga yung katabi mo, sino yung mas matuwid? Wala. Itunuring tayong Diyos ng makasalanan lahat. Amen po ba? Hindi dahil nagtapos ka, hindi dahil maganda ang buhay mo, hindi dahil mas angat ka sa kanila. Hindi, itinuring tayo ng Diyos na lahat tayo ay makasalanan. Amen po ba? Pero may isang anak ng Diyos na nag-alay ng buhay para sa atin, para makamtan natin yung pagpapatawad ng Diyos. Biruin nyo, ganun kabuti ang Panginoon natin. Siya yung namagitan, siya na yung sinaktan, siya na yung pinahirapan, siya na yung pinako sa krus, pero yung mas pinili niya, yung pagpapatawad. Amen po ba? Bakit ba tayo pinatawad ng Panginoon? Alam mo, isang bagay na makikita natin dito, bakit hihilingin pa ng anak sa ama na, Ama, patawarin niyo sila? Bakit wala na bang karapatan ng Panginoong Yesus para magpatawad? Nung narito siya, tatandaan po natin, yung pagpapatawad ng ama ay nasa anak. Yung pagpapatawad ng anak ay nasa ama. Amen po ba? Kasi nung mga oras na ito, nung sinabi ng Panginoon, naroroon na yung pagpapatawad ng anak. Amen po ba? Kaya nga mga kapatid, sa buhay po natin, sa mga sitwasyon natin, kailangan po natin ang Panginoong Yesus. Kailangan po natin yung relasyon natin sa Kanya. Amen po ba? Amen. Amen. Sapagkat sabi ng Panginoon, sa Kanyang mga salita tayo ay makasalanan. Pero anong ginawa ng kabutihan ng Panginoon? Sa Roma chapter 5 verse 8, ipinakita niya yung pagmamahal niya, yung pag-ibig niya sa atin. Nung tayo'y makasalanan pa. Hindi pinakita ng Panginoon na ikay gumagawa ka na ng mabuti. Amen. Pinakita ng Panginoon nung time na mga tao ay nagkasala sa Kanya. Ganon yung pag-ibig ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen. At maunawaan natin kung ano yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen. Isang bagay po bilang sa atin, pinakakailangan po natin sa lahat dito ay hindi yung mga bagay na tinatangkilik natin. Pinaka-importante po sa lahat, makilala ng mga tao ang Panginoong Yesus. Amen po ba? Amen. Sapagkat ginawa ng Panginoon yung pinakamabuting paglilingkod niya para sa atin. Hindi lang yun, ano ginawa ng Panginoon? Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Alang-alang sa kapatawaran ng Ama para sa atin. Amen po ba? At ano po sabi sa Isaiah chapter 53 verse 4, basahin po natin. Isaiah 53 verse 4, sabi po dito, sa verse 3 na po, hinamak siya at itinakwil ng mga tao, dumanas siya ng mga sakit at hirap, tinalikuran natin siya at hinamak at hindi pinahalagahan. Verse 4, ang totoo, tiniis niya ang mga sakit at mga kalungkutang dapat na sanay tayo ang dumanas. Ang akala natin pinarusahan siya ng Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Ang totoo, sinugatan siya dahil sa ating mga pagsuway, binugbog siya dahil sa ating kasamaan. Ang parusang tiniis niya ang naglagay sa atin sa magandang kalagayan at dahil sa mga sugat niya ay gumaling tayo. Amen. Ano ginawa ng Panginoon? Dahil sa mga sitwasyon na yon, dahil sa panghahagupit, dahil sa mga pasakit, hirap, ano sabi doon? Gumaling tayo. Binigyan tayo ng Diyos ng magandang buhay. Amen po ba? Gaano kabuti ang Panginoon natin? Amen. Ano sabi diyan? Kala minsan natin,
inano yung Panginoon, hindi. Dahil sa ating mga kasalanan yun. Ibinigay niya yung buhay niya para sa atin. Kaya kung may makikita tayo dito, kung talagang ginawa ng Panginoon sa atin. Amen? Tanong sabi doon, Ama, patawarin niyo sila. Amen. Siguro yung pag-igihan natin bilang tayong mga naririto, walang iba kundi yung relasyon natin sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Sapagkat sa Panginoon magmumula ang lahat. Amen. At makikita natin ano sabi sa sa unang Pedro, basahin natin. Unang Pedro chapter 2. Sa verse 20, sabi dito, 21 po pala, unang Pedro chapter 2 verse 21, ang mga pagdurusa ni Kristo para sa atin, ang halimbawang dapat nating tularan. Ito ang dahilan kung bakit tayo tinawag para tularan natin ang buhay ni Kristo. Siguro kung meron may isang puso na dapat tayong gayahin sa Panginoon, yung magpatawad. Amen po ba? Sapagkat nakaranas tayo ng pagpapatawad ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, isang mabuting bagay na makakilos sa kanyang mga anak. Ano yun? Yung pagmamahal. Yung pag-ibig. Yun po yung isang tiyak na talagang nakaranas ng pagpapatawad ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Siya yung pinakamadaling umabot. Amen. Siya yung pinakamadaling umunawa. Bakit? Una, naranasan mo sa Panginoon yung ganong sitwasyon. Amen po ba? Kaya alam nyo, yung makikita bilang sa mga anak ng Diyos, yung merong pagkakaisa. Merong pagtutulungan. Bakit? Nasa atin yung pag-ibig ng Diyos. Kung saan man dadalo yung pag-ibig, wala yun ibang-iba kundi sa mga sumasampalataya sa Panginoon. Amen. Kaya nga sa atin, makakitaan tayo ng pag-ibig. Bakit? Kumikilos sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga minsan pagka nakakalungkot, ay minsan nakikita natin, nagkakaroon pa tayo minsan ng mga maling pananaw sa ating mga kapatid. Amen po ba? Pero yung pinakamabuti sa lahat, ipakita natin yung pinakamabuti. Yung pagmamahal sa kanila. Hindi kalugihan. Amen po ba? Hindi kalugihan yun. Yun ang pagpapakita na pinatawad tayo ng Panginoon. Amen po ba? Kaya isang bagay na makikita sa atin, yung tayong pinakamabilis umabot dun sa mga tao. Minsan hindi natin maunawaan. Amen. Ano sabi ni Apostol Pablo dun sa Timoteo? Gaano katyaga ang Panginoon? Amen po ba? Sabi niya siya yung pinakamakasalanan sa lahat. Pero dahil sa habag at biyaya ng Panginoon, nagagamit po tayo ngayon ng Panginoon. Nakapagpapatuloy tayo. Hindi dahil sa ating sarili, kundi dahil lang sa biyaya ng Panginoon. Kaya alam nyo, wala tayong maipagmamalaki sa Panginoon. Wala tayong dahilan para tayo ay magreklamo. Amen po ba? Wala tayong dahilan para ikay magsabi ng ganito. Bakit? Dahil lamang sa biyaya ng Panginoon, natanggap natin yung pagpapatawad ng Ama at kumilos sa ating buhay para maipakita natin. Amen po ba? Amen. Alam nyo, kung makikita nyo ito, yung pagpapatawad ng ginawa ng Panginoon, mahaba pa sa buhay ng tao yan. Kapag naunawaan talaga natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay.
Amen. Kala natin matatapos dito yung habang narito tayo. Hindi, meron tayong buhay na walang hanggan. Yun nga yung ginawa ng Panginoon para sa atin eh. Para yun ang mapanghawakan natin. Amen po ba? Amen. Kaya isang mabuting bagay na tayo bilang tayo nakaranas ng pagpapatawad ng Panginoon. Makita naman sa buhay natin. Makakilos naman sa buhay natin. Bakit? Masasabi natin, isa ako doon sa pinatawad ng Panginoon. Isa ako doon sa patuloy na biyaya at habag ng Panginoon. Kaya tayo nakapagpapatuloy. Mga kapatid, anumang ginagawa natin, anumang mga bagay na natin sa Panginoon, magpatuloy tayo. Hindi dahil tayo ay pinagkatiwalaan sa ganung bagay, kundi dahil natamo natin yung pagpapatawad. Amen. Yun ang napakalaga. Amen po ba? Bilang sa ating isang tao. Kaya nga nung narito ang Panginoon, yun hindi maunawaan ng mga tao eh. Sige nga, ikaw na yung magsabi ng katotohanan, ikaw pa ang mali. Amen. Pero yung kaluhulihan, ginawa pa rin ng Panginoon yung pinakamabuti. Amen po ba? Forgiveness. Parang napakadali, di po ba? Amen. Forgiveness. Yung pagpapatawad. Amen. Ano ngayon ang magiging bunga sa atin nun? Yung ginawa ng Panginoong Jesus. Nawa, makakilos sa ating mga buhay bilang tayo mga nananampalataya sa Panginoon. Ipakita naman natin. Una, pakita natin sa ating mga kapatid. Amen. Pagmamahal. Amen po ba? Huwag tayong magkaroon ng kanya-kanya, kundi bagkus magkaisa tayo. Kundi magmahalan. Amen. Kaya nga isang mabuting bagay na lagi nating aalahanin yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Kung papaano niya tayo inabot. Amen po ba? Lagi ko nga pong narinig sa lingkod ng Panginoon. Kung inano na lang ng Panginoon, sa kangkungan tayo dadamputin. Tapos na yung pangarap mo sa buhay mo. Tapos na yung role mo dito sa mundong ito. Bakit? Pero ginawa pa rin ng Panginoon yung pinakamabuti. Para ikay sa sitwasyon na iyan, ikay makapagpatuloy. Amen po ba? Mga kapatid, anumang sitwasyon, anumang pinagdadaanan natin, merong tayong Diyos na handang umagapay sa atin. Handang tumulong sa atin. Amen po ba? Hindi tayo nakapagpapatuloy dahil sa ating lakas. Nakapagpapatuloy tayo dahil lamang sa biyaya ng Panginoon. Amen? Nais ko lamang po ngayong umagang ito bilang sa atin kung gaano tayo pinatawad ng Panginoon. Ganon din makakilos sa buhay natin. Alam nyo, walang anak ng Diyos na mayabang. Amen. Merong pusong mapagpakumbaba. Hindi ka nagpapakumbaba dahil nauunawaan mo yung ginawa ng Panginoon. Amen po ba? Makakilos yung pag-ibig ng Diyos. Amen. Ako'y po'y namamangha. Bakit? Hindi mo magagawa yung ganung bagay. Hindi mo naunawaan yung ginawa ng Panginoon para sa iyong buhay. Kaya purihin ng Panginoon. Bakit? May namatay na Diyos para sa akin, para tubusin ako sa pagkakasala. Ganon din po tayo mga kapatid. Amen. Kaya ngayon sa may mga sitwasyon na ito, pagbutihin na natin. Amen. Ano mang pinagdadaanan, pagbutihin na natin. Kaya salamat sa Panginoon sa biyaya at habag lamang ng Panginoon. Kaya tayo nakapagpapatuloy. Amen po ba? Isang salamat po sa umagang ito. Sige po, tayo po'y manalangin. Salamat tayo sa Panginoon. Hallelujah. Aming Ama, salamat po Panginoon sa umagang ito. Tuloy po namin kayong pinupuri, pinapasalamatan Panginoon.
sa kabutihan na patuloy, Panginoon, ay pinakita niyo po sa amin. Sa kabila kami, Panginoon, ay nagkasala. Pinili niyo pa rin, Panginoon, na kami patawarin. At tumanggap, Panginoon, ng pagpapatawad mula sa inyo. Ama, salamat po, Panginoon. Nawa, sa buhay ng bawat isa, makita sa buhay namin yung pag-ibig na kumikilos sa aming mga buhay, Panginoon. Isa lang naman, Panginoon, ang dahilan kung bakit kayo namatay. Yung magkaroon kami, Panginoon, ng buhay na ganap sa inyong harapan. Salamat po, Panginoon. Patuloy niyo pong palakasin ang inyong mga anak. Nakikita niyo po, Panginoon, ang kanilang mga sitwasyon. Nakikita niyo po, Panginoon, ang kanilang mga sakripisyo. Nakikita niyo po, Panginoon, ang kanilang mga ginagawa. Nakikita niyo po, Panginoon, ang kanilang pagtatapat, Panginoon. Sa mga oras na ito, patuloy niyo pong palakasin ang inyong mga lingkod, Panginoon. Patuloy niyo pong palakasin, Panginoon, yung umaasa sa inyo, Panginoon. Yung nagtatapat, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Ibuhos niyo po, Panginoon, yung pagpapala. Nang kala ng iba, Panginoon, sa mundong ito, yun na yun. Pero hindi yun. Yung pagpapala na makamit namin, Panginoon, ang buhay na walang hanggan. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon. Patuloy, Panginoon, yung kasaganaan ng iyong biyaya ay makamtan namin habang patuloy kami, Panginoon, nagpapatuloy. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Ganun din, Panginoon, pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isang naririto. Kayo po yung makakilos sa buhay namin, Panginoon. Wala naman talagang dahilan. Ang lahat ng bagay ginagawa namin, Panginoon, ay para sa inyo. Turuan niyo po kami na lalo pang yakapin kung anong meron kami. Tulungan niyo po kami na lalo pa, Panginoon, mag-alab yung pag-ibig namin, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Panginoon. Sa ganitong pagkakataon, kami inaabot niyo po, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa inyo. Hallelujah. Karapat dapat talaga kayo, Panginoon, purihin. Karapat dapat, Panginoon, na kayo sambahin, dakilain, Panginoon. Na hindi maitatago, Panginoon. Hallelujah. Oh, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa ipinaranas niyo po sa amin, Panginoon. Hallelujah. At madatnan niyo po kami ng malinis, nagtatapat, naglilingkod, sumusunod, Panginoon, sa inyong muling pagbabalik. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang Panginoon, pagpalain po tayo ng Panginoon ng bawat isa.